Good day mga Kamitsu. So today's vlog, ang topic natin is all about requirements ng mga OFW at mga seafarer. So stay tuned lang mga Kamitsu dahil i-explain ko sa inyo yung mga requirements na kakailanganin ninyo at paano mag-apply ngayon 2024. So watch out mga kababayan natin dyan, mga OFW at mga seafarer. So kung bago ka lang, share nyo tong YouTube ko para at least lahat po ay makaalam, no? Updated sa lahat ng mga car loan tips ni Agent Paulsen. So welcome back mga Kamitsu. So pag-usapan natin yung requirements ng mga OFW at seafarer. So lagi nyo tatandaan once na nakita yung YouTube ko, ang isa sa mga requirements dyan, kung isa ka na OFW o seaman at nangangarap magkaroon ng sasakyan ng Mitsubishi, pwede po mag-apply sa akin. So ano po ba yung mga requirements na kakailanganin ninyo? Una-una dyan, mag-a-assign kayo ng magiging principal nyo na nandito sa Pilipinas. Kung nasa abroad ka, seaman ka, mag-a-assign ka ng principal po at kayo ang magiging co-maker mga Kamitsu. And then, sino ba yung mga magiging principal? Ang maganda talaga is asawa nyo. No? Pero kung single ka, mga Kamitsu, at gusto mo magkaroon ng sasakyan, ang principal mo is yung kapatid mo, magulang mo, pinsan mo, kailangan ho ng SPA yan. No? So at least alam nyo po ang gagawin. No? Hindi po yung basta-basta lang mag-a-apply. Tapos walang nangyayari. No? Mga Kamitsu, kailangan nyo malaman to. So, kailangan mo ng SPA kasi hindi mo kasi siya asawa. So, kung asawa mo siya, no need na po yun. Pero kung kapatid mo nga, katulad na sinabi ko, magulang mo, pinsan mo, kailangan po ng SPA yan. So, paano ginagawa yan? Unang-una, kailangan muna willing ka. Ngayon, kung willing ka, once approved, that's the time na bibigyan tayo ng form, ng SPA form ng bangko. So, iba-iba kasi ang template nila. So, ipapadala sa inyo yan through email and then isa-sign up nyo and then ipapakonsularise nyo kung saang bansa ka, no? Ng embassy natin, Philippine Embassy. Ipapakonsularise nyo yan at ipapadala yan through courier, no? Kung LBC or kung anumang courier na available dyan sa inyo. Papadala nyo yan dito sa amin sa opisina at ako na po ang contact person doon. No, tandaan nyo, once approved lang po yan, saka lang kukuha kasi gastos yan kahit papano. So, saka nyo nang po nakukulin yan. Ang sinasabi ko lang, kung willing kayo mag-apply, kung hindi nyo asawa, ganun po yun. No? Mahirap naman kasi approved na and then hindi pala kayo willing. Hindi hanggang doon lang tayo. Wala akong nangyayari. Kahit ilipat-lipat nyo pa yan, mag-apply ka sa iba, ganun pa rin ang mangyayari kapag ka hindi nyo asawa. Ngayon, kung asawa nyo, napakadali lang. No? Hindi na po kailangan ng SPA doon. So, ano po ba yung isa sa mga requirements? Yung principal nyo, kung walang trabaho, okay lang po. Pero pag meron, mas maganda. So, ang kailangan po dyan pag walang trabaho is yung proof of remittances ninyo sa bangko. No? Kung padala center, sige. Pero hanggat maaari, kung may plano ka pala mag-carlo, magpadala na kayo sa bangko mismo nung magiging principal ninyo para sakali. Mas maganda kasi at yun ang gusto ng bangko. So, isa pa, yung 2 valid government primary ID nila at yung proof of billing. At kayo ng bangko as OFW is yung passport and contract. Na? Saka yung ano nga pala, mga remittances, na? Yung proof of remittances ninyo dun sa magiging principal nyo. So naunawaan nyo na yan mga Kamitsu. Shout out pala sa mga merong approval dyan na hindi ma-release dahil dyan sa SPA merong huyang paraan. Hindi ko na i-mention dito dahil syempre technique natin yan mga Kamitsu. Nakagawa ko na po yan, may approval sa iba. So, pinag-apply ko dito. Tamang term is pinag-apply. Hindi po transfer pinag-apply. Iba ko kasi ang transfer. So, i-explain ko sa inyo kung bakit complicated yan. Kailangan
Kung gusto nyong i-waive yung SPA nyo, i-apply nyo sa akin. At kailangan natin mag-usap, nandiyan dyan sa description ng video na to ang aking Facebook Messenger. I-click nyo lang po yan at madadirect na kayo sa aking personal messenger. At mag-usap tayo, ikwento nyo kung ano man ang concern ninyo. So, ganun na lang mga kamitsu. Sana na may natutunan kayo about dito sa OFW na requirements. So, iniimbitahan ko kayo mag-subscribe. I-hit nyo lang yung subscribe button at yung all para at least updated kayo sa lahat ng video ko. Salamat po.